Good day everyone! Welcome to another episode of K-Max Travel Adventures. In today's episode, samahan nyo kami sa isa na namang camping trip. Saan? Sa Alfonso, Cavite. Kung saan campsite ito, abangan nyo. Ready ka na? Tara, biyahe tayo. Yun, so kararating lang natin dito sa Twin Pines. So, tayo pa lang actually yung camper dito. Sana masolo natin yung lugar, no? Grabe, pagpasok mo pa lang, ang tahimik. So, pagpasok mo kasi may open grounds, merong pickleball court, tapos meron dong parang mini cabin, pero doon nakalagay yata yung mga gamit for pickleball. Tapos doon din yung bonfire area. Mamaya, ikot tayo, papakita ko sa inyo. Tapos yun, bumaba kami dito banda. Dito kasi yung medyo mapunong spot dito. Sa tabi lang siya ng CR. Tapos sila, I think sila Kuya Choi doon din nakatira sa likod. So, yung pinaka-caretaker dito sa Twin Pines. So, ayun, kausap ko si sir yung may-ari ng Twin Pines. Sabi niya kami pa lang yung nag-confirm today. So, feeling ko masosolo natin yung campsite today. Pero if may makasama tayo, much better, diba? So, para may mga makilala tayong mga bagong kaibigan na magka-camping din. So, yun, di muna kami nag-set up. Kain muna tayo kasi di ba kami nag-breakfast and nag-lunch. Actually, si Rachel di pa nga natutulog. Sa kotse siya natulog kasi may pasok siya kahapon. So, ayun, kain muna tayo ng lunch. After nito, siguro, pahinga ng konti and then we'll start to set up yung ating tent, yung ating bahay for today's camping trip. Samahan nyo kami. Tara, kain tayo. Ayan, so drive-thru lang kami kanina sa Chowking. Umorder lang ako ng pork chow fan with fried egg. Ayan o. Ito ko sa inyo. Diba? Ayan o. Sarap yan. Sarap yan. Hinggit kayo. Siyempre, di kompleto yung pag walang chili oil. Ay! Lumipad yung tissue. Siyempre, kailangan natin ng soy mansi. Dito sa spot na napili namin kasi mas dito yung mapunong area talaga. So, malamig. Actually, yung weather naman dito ngayon, hindi siya, maaraw siya pero hindi siya mainit. Malamig yung hangin. Well, since this is actually in Alfonso, Cavite, so malapit tayo sa Tagaytay. Actually, katabi lang tayo ng Tagaytay. If napanood nyo na yung episode natin sa tourist camp, yung feels niya or yung vibes niya parang tourist camp pero mas open siya. Kasi yung mga puno dito nasa gilid lang. Wala siya sa gitna. Hindi katulad sa tourist camp na parang pagpasok mo parang siyang maze kasi ang daming puno. In a good way naman yun na maraming puno kasi malamig din sa tourist camp. Kain tayo?
So, in-order ko may fried egg. Ngayon lang ako order ng may fried egg. Sabi ni Rachel, masarap daw. Ano nga, bagay siya sa Xiaofan. Bagay nga yung fried egg sa ano? Xiaofan. Yan o. Chop-chop. Ganun kuliglig ah. May ano sila, pre-shift OT. Narinig niyo ba yun? Mga kuliglig. Queuing siguro. Madami silang kliyente. May pre-shift OT sila. Medyo maulap ngayon. Well, sabi sa wika, 46% chance of rain. Well, malalaman natin. Magre-ready na lang kami, maglalagay na lang din ako ng canopy para sure tayo na hindi tayo mabasa sa ulan. Doon, dala naman nating tent ngayon is yung mga peak. May canopy naman yun, pero mas maganda pa rin kung medyo malaki or mahaba yung canopy natin. Tapos mamaya, ikot ko kayo dito. Pakita ko kung ano yung mga pwede nilang i-offer, ano yung makikita nyo rito. Diba? Ganda, yung dali yun. Tapos, ang dali niyo pang puntahan. Though, lumagpas ako kanina. Kasi hindi ko nakita yung signage nila. Pero ang dali niyong puntahan kasi tabing highway lang talaga siya. Tapos, siguro yung pinaka-landmark nyo is, well actually, pag pinin nyo naman siya sa Google Map or sa Waze, makikita nyo naman. Pero yung katapat nyo kasi is gasoline station, iFuel. So, yun yung pinaka-landmark nyo.
Time check. 4:09 ng hapon. So, nandito tayo ngayon sa Twin Pines dito sa Alfonso, Cavite. Ayun, na-solo natin yung campsite. Actually, lilibot ko kayo dito sa sa campsite. Maluwag siya. Actually, yung open grounds yung sa bandang unahan, maluwag. Kasya ang siguro 20 kotse ang kasya doon. Ayan. So, nandito tayo sa bandang loob. Ito yung parang medyo forest area, which is katabi lang ng CR. So, hindi kami mahihirapan if in case kailangan mag-CR sa gabi. Actually, yung tahimik dito. So, kung naghanap talaga kayo ng katahimikan, isa to sa mga campsites na marirecommend ko. So, kausap ko si Kuya Choi kanina. Sabi niya, halos isang taon pa lang daw tong campsite na to. Dati daw to talaga gubat. So, pinaganda lang nila. Tapos nakilala ko din yung owner, si Sir Jeff. So, taga Las Piñas pala siya. Yun, kausap ko siya kanina. I'm not sure if umuwi na sila. So, ayun, maririnig mo lang dito, huni ng ibon, mga kuliglig. Medyo rinig din yung ibang sasakyan kasi itong campsite na to is actually tabi siya ng highway pero papasok pa. So, yun nga, mga 200-300 meters papasok ng campgrounds, andun yung highway. So, maririnig yung ibang malalakas na sasakyan. Pero if hindi naman yung issue sa inyo, okay na okay dito kasi for sure makakapagpahinga kayo na maayos. Ayan, kung maririnig nyo, kuliglig lang, huni ng ibon. Kanina, bubuyog sa tenga ko. Ayan, so, libot ko kayo dito. Kanina yung setup ko, wala pa talaga yung malaking canopy. Pero narinig ko kasi kumukulog-kulog na. Tapos kanina kasi maulap. So, nag-decide na ako na maglagay ng mas malaking canopy just to be sure. Umaraw man o umulan, at least safe tayo, di ba? Hindi tayo mababasa. So, ayun. Okay naman na. Nakabit ko na siya. Tapos pakita ko rin sa inyo yung mga bago kong ilaw. Ayan, so bumili ako ng Aura-Share. Tapos, kung naalala nyo previously, ito yung ginamit ko na ilaw. Yung unang binili ko nito, dalawa lang. Tapos since makunat yung battery niya and maliwanag din naman siya pagkagabi, bumili pa ako ng additional na dalawa. So yun, meron tayong 4 na ganito. Tapos bumili din ako ng Aura-Share yun, nasa likod ko. OL17, kung hindi ako nagkakamali. Ito. So meron siyang multiple modes. Ayan, meron siyang red light. So pagka gabi matutulog na kayo, pwede to. For emergency, ito. Yan yung off. Meron din siyang flashlight. Ayan o. Tapos, ito yung white. Ito yung amber. Tapos, yan, red. So, multiple mode siya. OL17 nga. So, subukan natin kung okay din yung battery niya. So, kapag nandito ka sa upuan ko, yan yung makikita mo. Wala siyang ganong kagandang view. Pero if you're looking for a campsite na tahimik, na makakapagpahinga ka, na alam mo yun, makakapag-relax ka, makakapag-reset ka, okay din to. Bagong campsite siya. Wala pa siya masyadong review sa YouTube or sa social media. And ito yung isa sa mga reasons kung bakit ko siya pinuntahan. Kasi gusto ko malaman, ano ba yung meron dito? Ano ba yung may offer nila? Ano ba yung kaibahan niya sa ibang campsite? So mag-overnight tayo dito. So malalaman natin kung ano yung experience. And of course, isi-share ko sa inyo yun. So pakita ko sa inyo yung CR nila. So ito yung sinasabi kong CR na halos katabi lang ng spot namin. So ayan, yan yung spot namin. Tapos ito yung medyo forest area nila. So kung gusto nyo ng raw camping vibe, pero may CR, yan, ito magandang pwesto to. Ganda kasi solo lang namin yung spot. Talagang ang lapit mo sa nature. Pakita ko sa inyo yung CR nila. Tara, punta natin yung CR. So ito yung CR ng women. Pero since dalawa nga lang kami ni Rachel ngayon, pwede ko naman gamitin. Yan, pasok tayo. Ba, linis. Yan, so merong 4 na comfort room. Tapos ito yung shower room nila. So natin. Yan. Bago pa, may plastic pa nga yung hamba ng pinto eh. Yan, tapos ito naman yung lavatory. 4 naman yan.
So, pwede kayo magigib ng tubig dyan, toothbrush, ilamos, hugas ng pinakainan. Well, actually, 3 lang pala yung gumagana kasi yung isa wala pang gripo. Di bali, ang working lang pala dito is isa lang. Ito. Kasi yung 3, ito, saka ito, wala pa silang toilet bowl. So, ayan o. Hindi ka naman pwedeng jumebs dyan. Parang may pa-flash. Tapos yung shower room nila, ito pa lang yung gumagana. Ito pa lang kasi yung may shower head. Yung kabila, wala pa. So, work in progress. Pero for sure, magiging maayos din to in time. Ayun, CR, work in progress. At least merong working na CR na isa for female. Tapos ito naman yung for male. Well, actually ito, pwede rin gamitin tong CR na to for disabled. Actually, ito yung ginamit ko kanina nung nag-CR ako. Ayan. Linis naman. Ayan, may ilaw din. May exhaust. Okay naman. Tapos, ito talaga yung CR na lalaki. Pero, ginagawa pa rin siya. Ayan. So, I think same lang din naman siya ng dami ng CR saka shower room. Kagaya nung sa babae. Tapos dito, merong parang patio or courtyard ba tawag dito. Actually, dito nagsasampay si nanay kanina. Ayan, may sampayan dito. Akala ko ito kanina, bahay. Siguro dating CR ito. Pero di ako sigurado. Ayan, so para naging tambakan na lang siya. Ayan. Tapos ito yung paligid nung spot namin. So talaga para ka nasa forest. Lakad-lakad tayong konti dito. Bukas actually mas masarap maglakad dito kasi medyo madilim na ngayon eh. So bukas mas maliwanag. Siguro bukas ikot ulit tayo dito pagising ko. Pero silipin na rin natin, ikot tayo. Tabi-tabi po. Nakikiraan lang po, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Nag-video lang po. Dito parang may parang may mini burol. Mini na, burol na mini pa. So, ayan. Parang okay di mag-pitch ng tent dito eh. Oh. Gusto mo talagang malayo sa kabihasnan. Ayan. Ganda yung camp kasi meron siyang sariling bakod. So, hindi basta-basta makakapasok kung sino-sino. Ang lakas talaga makagubat nitong spot na to. Ganda. Ayan, maririnig mo lang. Hindi ko alam kung ano yung naririnig ko. Hindi naman kuliglig yun. Umuulog na naman ah. Kanina kasi medyo umuulan na eh. Buti na lang talaga naglagay na ako ng tarp kasi umulan na kanina. In case lumakas, at least ready tayo, di ba? Punta tayo dun sa bandang harap naman. Dito may konting trekking. So kung talagang mahilig ka mamundok, mahilig ka mag-trekking, okay itong spot na to. Makakapaglakad-lakad ka pa oh. Ayan, so from dun sa forest area, lakad lang tayo, makikita nyo na yung spot namin. Diba? Ayos din. Tapos yan, dito mo lang idadaan yung sasakyan mo. Meron dyang rampa na lupa, pababa. Tapos meron ding hagdan. Akit tayo dun. Ayan, tapos ito yung campground. Lawak. Hindi lang 20 sasakyan ng kasya dito, feeling ko. Baka kasya pa dito 30. Alam ko sila, Brother K-Camp, sila Uncle Sam nagpunta na rito if I'm not mistaken. Alam ko may napanood akong vlog ni K-Camp na pumunta siya dito. Tapos, ito yung maganda. If mahilig kayo mag-pickleball, pwede ditong maglaro ng pickleball. O, di ba? Saan ka? Nag-camp ka na. Nakapaglaro ka pa. Grabe yung lawak ng campgrounds dito. Kanina, hindi lang kami pumuesto dito kasi medyo tirik yung araw pag tanghali talaga. Pero pagka gantong oras na, alas 4 mag-aalas 5,
Malilim na. And malamig na yung hangin. Yan, dito may lababo. Kung dito kayo nakapitch, yan, dito kayo pwede maghugas ng mga pinagkainan nyo. Yun nga lang, suggestion is, sana madagdagan pa siya para in case marami mag-camp, alam mo yun, hindi mahirapan pagkasabay-sabay. And dun sa may bandang forest area, if pwedeng magdagdag ng sink pa para magamit ng ibang campers. Yan, tapos dito naman yung kanilang bonfire area. So meron silang designated bonfire area since yung kabuuan talaga ng campgrounds is madamo. Syempre hindi kayo pwede mag-bonfire basta-basta kung saan-saan kasi syempre masisira yung damo. Yan. So si Kuya Choi, nag-ready na siya ng pang bonfire. Oh, grabe. Parang pang hanggang bukas to Kuya Choi ah. Ang daming panggatong. Ayan, so mamaya mag-bonfire tayo. So sana hindi lumakas yung ulan. Okay lang yung ambon na ambon, pero sana hindi lumakas yung ulan para may makapag-bonfire tayo. Since dalawa lang din kami ni Rachel. So, alam, sarap mag-bonfire dito. Pakita ko sa inyo yung magandang spot dito sa likod ko. O, di ba? Pwede ka magmuni-muni dito. O kaya, date kayo ni Mrs. Pwede. Ayos. Dito masarap maglakad. Hindi masakit sa tuhod, hindi masakit sa paa, di ba? Tapos dito sa area na to, meron silang parang cabin. Cabin in the woods. Cabin in the woods. Ayan, meron ditong malaking table. So if malaking grupo kayo, pwede kayo dito mag-dinner. Pwede kayo dito mag-lunch or mag-breakfast, diba? Or dito kayo mag-party. So ang daming string lights, oh. Hindi ko lang alam kung bubuksan to mamaya. Pero sana para maliwanag. Pwede rin dito, round table meeting eh. Round table. Joke yon. So dito pala nakalagay yung ibang gamit sa pickleball. So parang storage area lang siya. Pero feeling ko gagawin din tong accommodation. Malalaman natin. Oh, maluwag din eh. So para siyang isang container van. Pwede siyang maging accommodation. No? Meron pa ditong ihawan. Kaso di na siya gumagana. Makalawang na. Ayos, di ba? Pwede. Yan, lakad naman tayo papunta dun sa entrance. Tingnan natin kung kaya ko lakarin. Medyo malayo-layo yun eh. Pero exercise to. Medyo umaambo na naman. Buti na lang. Hindi masakit sa tuhod maglakad dito kasi damo nga siya eh. Carabao grass. Carabao grass ba tawag dyan? Hindi ko sure eh. Comment nyo nga. Yan. So dito yung pathway galing dun sa entrance. So yan. Diyan kayo magdadrive. So if naka 4 wheels kayo, all goods. Kasi dalawang pathway naman yung madadaanan ng gulong. Kung naka motor, okay din. Kaliwat kanan, pwede. Pagka nakatuktok or 3 wheels, yun yung medyo alanganin kasi may gulong siya sa gitna. Parang okay din mag-spot Pero okay din mag-pitch ng tent dito eh, oh. Oh, di ba? Forest area. Yan, oh. Yun nga lang, madadaanan kayo. So, ayan. Pwede pa mag-pitch dito. Okay din dito. Yun nga lang, medyo malayo kayo sa CR. So, okay na ako dun sa spot namin. Lakad pa tayo pupunta dun sa unahan. Grabe yung tataas ng mga puno dito. Zipline ba yan? Joke lang. Kawad ng kuryente yan. Tara, tuloy natin ang lakad. Ito, okay din dito sa spot na to. Diba? Dahil magagandang spot dito, hindi lang dun sa may area namin. Dito parang may feeling ko CR yan dati. Ayan. Meron dito mini tulay.
Tubig kaya? Walang tubig. Parang gobyerno lang gumagawa ng tulay kahit walang tubig. Yan, malapit na tayo sa entrance. Dito parang meron din siguro nakatayong bahay dito or may established na building dito before, tapos tinanggal. Not sure. Yan. Malapit na ako sa entrance. Malapit lang naman pala. Akala ko malayo. Wala naman siguro mga 200 meters. Mga 100 meters lang yun. Ayan dito parang may villa sila. Tapos merong gazebo dito. So para tong function area. Yan yung papunta mismo sa campgrounds. So I'm not sure if villa to or accommodation, function area. Medyo malaki din siya. So, may kalan eh. So feeling ko pwede magstay dito. If wala kayong tent, ayaw nyo mag-camp, pwede siguro dito. Yan. So to, yan, parking area to. Kanina dito nakapark si Sir Jeff eh, yung pickup niya. Naka-park dyan. So siguro umuwi na sila. Tapos, ayan, ito yung gate. Ito yung main entrance. So, di naman siya nakalock. So, I think pwede pang lumabas. Bale, ito yung road papunta sa Tagaytay. So, dyan kami galing. Tapos, yung pinaka-landmark nyo ay ito. iFuel or One Fuel. Parang ginagawa pa siya eh. Tapos, ayan, makikita nyo na yung signage ng Twin Pines dito. Tapos, ito na yung gate nila. Pag galing naman kayo dun sa kabilang part na road, meron din silang signage dito. So, wag niyo akong gagayahin. Nag-rely ako kay Google Maps. Akala ko dun pa sa kabila. So, ayan, meron naman silang signage dito. Tapos, makikita nyo na yung gate. Pasok na lang kayo. Pero syempre, dapat may reservation kayo bago kayo pumasok. Message lang kayo sa Facebook page nila kasi napaka-responsive naman ni Sir Jeff. So, ayun. Maliit lang naman yung campgrounds or yung campsite. Hindi naman siya sobrang laki. So, hindi kayo maliligaw. Ayan na, umuulan na. So, kailangan ko nang tumakbo. See you sa tent. Ayan, nakabalik na tayo sa tent. Nabot tayo ng ulan pero ang sarap. Ewan ko, kung ganun din kayo, pag nasa camping kayo tapos medyo umuulan, ang sarap. Mas okay siya compare dun sa sobrang init or sobrang tirik yung araw. Ewan ko, yung tunog kasi ng ulan medyo relaxing din eh. Diba? Wag lang sasabayan ng malakas na hangin ha. Yun yung mahirap eh kasi syempre nakatent tayo. Mahirap pagka medyo malakas yung hangin, mahirap na kalaban yun. Pero if in case naman lumakas yung hangin, feeling ko safe naman tayo kasi nasa ilalim naman tayo ng mga malalaking puno. Wag lang sana may mabubuwal na sanga, no? May pinag-iisip ko. Oh, sarap. Mula na. Ayan o. Ito yung tunog na hindi mo mababayaran. Yung relaxing na tunog na hindi mo mababayaran. $6:07 na. Pero maliwanag pa rin dito. Ayan, kung makikita nyo, medyo maliwanag pa rin, diba?
medyo tumigil na yung ulan. Since di tayo nakaligo ng ulan talaga, naambunan lang tayo. Naligo na lang ako sa CR. Nalakas naman ng tubig, saka malamig, so okay naman. Hindi mo problema sa tubig dito since malakas yung pressure ng tubig. Even dun sa shower. Even sa gripo. Ang lakas kanina, nagigib ako. Sobrang lakas ng pressure ng tubig. So, all goods yun. Ang di ko lang sure dito is kung merong mga ilaw sa campgrounds. Well, meron sa CR. Ayun, binuksan na ni Kuya Cho yung ilaw sa CR. So, feeling ko naman may magbibigay yun ng liwanag dito mamaya. Pero, okay lang din naman kasi meron naman akong dalang mga malalakas na ilaw. Pampaliwanag natin mamaya. So, mamaya ko na lang siya bubuksan pagka madilim na. Medyo maliwanag pa naman, okay pa naman. Though, binuksan ko na yung ibang ilaw natin. Ayan, so, since alas 6 na, siguro magsaing na ako para mamaya ulam na lang ilulutuin natin. If in case na rin tayo magluto ng ulam, meron naman tayong mga dilata dyan. So, okay na yun. (7:08). Ayan, madilim na. So, tama nga yung hinala ba ang tawag doon. So, yung campgrounds, wala talaga siyang ilaw. So, wala mga poste ng ilaw. Maliban doon sa string lights, solar string lights doon sa mini cabin malapit sa bonfire. So,
So, buti na lang meron tayong dalang stand na mataas. Tapos meron akong Aura Share doon na ilaw. Ayun. Ito yung pinaka light natin ngayon. Meron pa akong isa na Aura Share. Pwede ko namang ilagay siguro sa kabilang side. Yun nga lang, wala na akong poste. Pero siguro pwede natin isabit sa puno kasi medyo maliwanag din yun. White naman yun. Para mas maliwanag yung paligid natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kadilim. Ito yung campgrounds. So, yung makikita nyong ilaw doon, yun yung solar string lights dun sa mini cabin. Tapos, pababa, ito yung forest area. Tapos, dito kami nag-spot. So, yung ilaw dito is nanggagaling lang talaga dun sa tent namin. Plus, yung dala-dala kong poste ng ilaw. Puti na lang, meron tayong ilaw dito sa CR. So, nakakadagdag din siya ng liwanag. Ang lakas maka-raw camp nung spot natin. Kala mo talaga, nasa guba tayo, no? Buti na lang, meron tayong daladalang Aura Share na camping light. Tapos meron tayong pole dito na pwedeng gamitin. So adjustable yung pole na to. So pwede natin siyang iangat ng kataas. Yan, ganyan siya kataas. Yan. Yan, actually may red mode din to para if matutulog na tayo, ito na lang yung ilaw natin. Pero mas maganda, warm. O, diba? Tapos meron din yun sa kabila para merong ilaw dito sa kabila. Buksan natin Oo, ha? Liwanag. Daig mo pa may poste ng Meralco. Diba liwanag? Para ka may poste ng Meralco. Time check! 8:36. Dinner time na. So ayan, nagluto na si Rachel ng pritong tilapia. And hindi tayo nakabili ng okra kanina dahil wala akong nadaanan. Well, actually, may mga nadaanan tayo pero di na tayo tumigil kanina. Kahit sana kamatis man lang, no? Tapos pritong tilapia. Pero ito yung nakahain, so okay na yan. So gawa lang tayo ng sausawan natin. Dahil wala akong kalamansi, toyo suka na lang. Yan. Toyo. Kasi ito yung suka. Sukang templado to. Ano yan? Hugas lang ako kamay kasi magkakamay ako. Kaunta! Yun o. Tilapia. Tilapia. Kain tayo. Tilapia. Okay din. Yung tilapia actually binili namin sa Dali kanina. So, frozen. Okay man. Nasaan tilapia? Saan? Tapos, para may sabaw tayo. Instant noodles muna tayo ngayon. So namin yung super meal ng Lucky Me ba yun, Lab? Ay, sorry. Nissin pala. Nissin super meal. Ano siya, beef brisket yung flavor niya. Hindi naman to everyday, huwag kayong mag-alala. Minsan lang. Minsan lang isang araw. Joke lang. Hindi din ganun kalamig pala dito. Kala ko,
malamig. Though umulan naman, mamaya malalaman natin, baka mamaya madaling araw. Kasi usually ganun sa mga campsite kung kailan madaling araw, saka nanunuot yung lamig, di ba? So, mamaya, check natin. Check yung temperature kanina, parang 25 degrees. Kita niyo yun? May umaabot na kamay. Ang lalaki lang ng tinik niya. Pero iba pa rin yung lasa ng fresh talaga. Yung mabibili mo sa palengke. Kanina kasi, duman ako ng dali. Bibili sana ako ng yelo. Eh nakita ko meron silang frozen tilapia. So kumuha na lang din ako. Kasi, hindi ko sure kung may madadaanan akong palengke or talipapa para makabili ng tilapia. Hindi katulad sa Kampayapa, di ba? May bilihan kasi doon ng mga fresh na isda. At actually, sa Kampayapa, pwede ka manghuli ng tilapia. Nag-video ka eh. Nag-video ka. Well, hindi naman kasi secluded tong campsite na to eh. So, may mga katabing residential area. Though, hindi naman katabing-katabi. Di ba, along the highway siya, papasok. So, syempre, yung yung mga katabing properties, yan, syempre, may mga nakatira din naman doon. So, hindi natin silang pipigil na mag-video, okay. Though, di naman nakakabulaho, di naman sobrang ingay. Mas malakas pa rin yung tunog ng kuliglig. Kung naririnig nyo. Lakas, diba? Oh. Busog. Na food coma ako. Pero, suggestion ko, if bibili ka ng tilapia, doon kayo sa fresh. Hindi naman sa hindi siya masarap. Pero iba kasi yung texture ng fresh tilapia compared dun sa frozen. Yung frozen kasi pag niluto mo, parang medyo nadudurog na yung laman. Lasang tilapia pa rin naman siya, pero iba pa rin kasi yung lasa ng freshly catch. Freshly catch. Freshly caught. Kayo na bahala. Time check. 12:25. Yan, napasarap yung kwentuhan namin sa aking pagtsatsaa doon sa labas. So, nakaramdam na kami ng antok. And that's the reason why nandito na tayo sa loob ng tent para matulog. So, good night muna dito sa Twin Pines, sa Alfonso, Cavite. Kita-kita tayo bukas. Good night.
8:08 na. So, napasarap yung tulog natin kasi malamig. Actually, kagabi, naka-fan pa ako. Tapos mga banda madaling araw, pinatay ko na. Tapos nakakumot ako, naka-sleeping bag ako kasi ang lamig na. So, ayun. 9 o'clock na pero hindi nagpakita si Haring Araw. Cloudy pa rin today. Just like yesterday. Kasi diba kahapon umulan. So, ngayon medyo maula. Pero di naman umuulan. Ayun. Nagpaalam ako kay Sir Jeff. Late checkout tayo ngayon. So, thank you Sir Jeff kasi sabi niya no extra charge na daw. Dahil kami lang din naman yung campers dito. So, gusto ko lang sulitin yung araw na to na magstay pa dito ng mas mahaba para makapag-relax pa. So, ayun, siguro kape-kape lang. Di ko sure kung makakapag-breakfast pa kami or diretso lunch na. Pero yun, share ko yun sa inyo mamaya. So ayun, dumating na tayo sa point wherein bibigay tayo ng verdict regarding the campsite na pinuntahan natin, which is Twin Pines. So siguro, mag-start ako sa highlights. Location, less than 2 hours from Manila, nandito ka na. So, all goods yun. Pagdating mo dito, ang lawak ng campgrounds. Ang bait ng staff, lalo na si Kuya Choi, ang bait ng owners. Actually, na-meet ko si Sir Jeff kahapon nung nandito siya. So, super, super accommodating. And, malamig ang klima. Tapos, for their rates, imagine, less than 2 hours from Manila, Cavite lang to, Alfonso Cavite. As of this moment, yung rate nila is 250 pesos for overnight. That's per head. So, di ba, napakamura. Nandito ka sa Cavite, 250 pesos. So, ayun, sobrang sulit yon para sa akin. So, kung naghahanap kayo ng campsite na mura, malapit sa Manila, I will definitely recommend Twin Pines dito sa Alfonso Cavite. Now, for their facilities, may CR naman. Ang lakas ng pressure ng tubig. So, 2 thumbs up ako doon. Ang lakas ng pressure ng tubig. Hindi kayo problema na mawawalan kayo ng gagamiting tubig. Tapos yun nga, yung spot namin actually, halos katabi lang ng CR. Few steps away from the CR, so hindi kami nahirapan. Meron silang bonfire area. Meron din silang pickleball area. So, if mahilig kayo laro ng pickleball, tsak mag-enjoy kayo dito, lalo na kasama nyo yung family nyo, yung friends nyo, yung loved ones nyo, okay na okay dito. Na kung gusto nyo lang mag-relax, pero wala kayong mga camping gears, don't worry, kasi meron din sila dito mga rooms na pwede nyong i-rent. For more details, you can visit their Facebook page para dun sa rates. And another pro siguro is if hindi kayo mabubuhay or hindi nyo kayang mabuhay ng walang internet, don't worry, kasi may signal naman dito. So, malapit kasi siya sa city proper or town proper. So, hindi naman siya super secluded. So, may signal naman dito. So, makakapag online kayo. And if you have, work online, pwede kayo magtrabaho dito. Siguro, isa sa mga cons is yung sink area. Kasi meron actually sink area. Dito lang siya sa gitna, sa tabi ng pickleball area. Doon kami naka-pitch sa baba, malapit sa CR. So, instead na pumunta pa kami dito sa campgrounds para maghugas ng mga pinagkainan, ginamit lang din namin yung lavatory sa CR. Okay naman kasi hindi naman pa siya sobrang gamit and malinis din naman yung CR. So, yun lang siguro isang nakikita kong cons. Siguro suggestion sa owner kay Sir Jeff is to add more sink area para at least if ever marami tayong campers, hindi mag-aagawan or hindi maghihintayan yung mga tao if in case kailangan nila maghugas ng mga pinagkainan nila or yung mga pagkain na kailangan nilang lutuin. Also, siguro another suggestion or another improvement na pwedeng gawin dito is additional lights. Kasi kagabi medyo madilim. Though, meron kasi to sa likod ko, may cabin dyan. Merong solar lights, naka-on siya. Tapos yung sa bandang CR, yun nga, bukas din yung ilaw since walang mga poste din ng ilaw dito sa paligid ng campground. So if magka-camp kayo dito, make sure na meron kayong daladalang
mga ilaw and of course power station or power bank kasi yun nga medyo madilim lang dito pagkagabi. Good thing na kagabi medyo nahawi ng hangin yung ulap so lumabas yung buwan. No? Nag-add din yun ng liwanag kagabi sa spot namin so kitang-kita yung buwan kagabi. So yun, overall experience, ire-recommend ko ba ang Twin Pines? Definitely. 2 thumbs up. Pwedeng-pwede ang Twin Pines. Now, if kung umabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. And if you haven't done so, please do hit that subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na isi-share ko. Also, hit mo na rin yung like button and share this video sa mga friends and family members mong mahilig mag-camping, mahilig mag-travel. And if you have any suggested campsites or lugar na gusto nyong puntahan ko, please leave a comment down below. Malay nyo, next video natin, yun na yung puntahan ko. Again, this is Kirby of K-Max Travel Adventures. Ready ka na? Tara, biyahe tayo!